Sir. Thank you, sir. Bay, kayo ba yung Pulis Bisaya? Kami nga. Teniente Cortez. Lieutenant Guevara. Sergeant Dizon. Alam nyo, Bay, masyadong komplikado ang buhay dito sa Maynila. Mahihirapan kayo. Para hindi kayo magmukhang tanga, tutulungan ko kayo. Tutal may barkong paalis ngayon. Ikukuha ko kayong pases. Libre. Para makabalik kayo kagad sa Cebu. Salamat, Bay. Hayaan mo. Kung ikaw naman ang mapunta ng Cebu, tutulungan din kita isakay. Kahit na huling biyahe. Pabalik ng Maynila. Hindi. Patungong sementeryo. Maluwag pa sa libingan, Bay. Boss. 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 Kumusta ka na, Martin? Boss, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong patayin. Anong gusto mong gawin ko sa'yo, Martin? Ang dami mo na yatang ichinucho sa mga pulis. Wala, boss. Wala akong sinabi sa kanila. Pasensya ka na, Martin. Wala akong tiyagang makinig sa'yo. Kaibigan ko. Buti naman naalala mo pa ako. Ilang araw ko na pala dito. Ngayon ko lang nagpakita sa akin. Huwag mo sabing iniisip mo pa rin yung nangyari. Pwede ba? Pag nandito ka sa akin, ako lang isipin mo. Oh, sa'yo na yung sukle. Salamat po. Sino ba dyan ang anak ng namatay? Siya rin nakaupo sa unahan. Sila yung mga pulis na nag-escort sa iyong ama.
Teniente Guevara. Ako nga ho, ma'am. Inspector Shep! Alam mo ba lahat ng pangarap niya para sa akin na gusto kong ihandog sa kanya sa aking pagbalik? Nawala lahat yon. Nung magkapatay ni Papa, para na rin akong namatay. Kasalanan mo to! Kasalanan niyo to! Hayop ka! Hayop ka! Pinatay mo papa ko! Hayop ka! Didemanda kita! Lumayas ka! Ikaw may kasalanan! Walang iya ka! Lumayas ka! Hayop! Walang iya! Boss, sila na nga yung kontak ko. Gusto ko muna makita yung epektos. Mr. Santiago, gusto raw munang makita ng boss ko ang epektos. Sabihin mo sa boss mo, kung gusto niyang makita ang epektos, gusto ko munang makita ang pera niya. Ganun ho ba? Boss, sigurista naman pala itong kausap ko eh. Gusto raw munang makita ang pera natin. Walang tiwala, ha? Gusto niyo makita ang pera? Ayan! Taputin niyo! Narito ang mga importanteng dokumentong naiwanan ng papa mo. Kasama na rito ang mga papeles ng lahat ng kanyang property, pati na rin ang kanyang mga bank account ay narito rin. Siya nga pala. Kabilin-bilin na niya sa akin na ibibigay ko lamang to sa'yo kapag may masamang nangyari sa kanya. Para saan ho tong susing to? Yan ang susi ng safety deposit box ng papa mo. At ikaw lang ang autorisadong magbukas noon. Thank you. Teresa, anak. Ang susi ng safety deposit box ang siyang magbubukas ng isang lihim na matagal ko nang itinago sa iyo. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang buhay, nagkasala ako sa iyo at sa batas. Naging finance officer ako ng sindikato na ang pinakaulo ay si Simon Cuevas.
makapangyarihan sila. Dahil protektado sila ng ilang mga patataas na pinuno ng gobyerno. Umaabot hanggang Visayas at Mindanao ang kanilang operations. Ang disket na makukuha mo dito ay naglalaman ng kompletong financial records ng sindikato. Ilang beses ko na rin tinangkang pagbalik sa normal na buhay. Pero nauunahan ako ng takot. Dahil alam ko, sa isang maling desisyon ko, buhay ko ang kapalit. Huwag kang magagalit sa akin, anak. Sana, maunawaan mo na ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Hindi ako pwede magalit sa'yo. Mahal na mahal kita. Attorney, Mr. Sano, kung talaga may ebidensya kayo laban kay Simon Cuevas, iwan nyo. Ipagkatiwala nyo sa akin at ako nang bahalang magsampa ng kaso laban sa kanya. Hindi ko pwedeng gawin yon. Kabilin-bilinan ng papa ko, hindi ko dapat ipagkatiwala yon kahit na kanino. Paano natin malulutas ang kaso nyo? Ayaw nyo makapagtulungan sa amin. Bakit pa kayo nagpunta rito? Major, pasensya na kayo. Ang totoo niyan ayaw na magpunta rito ng kliyente ko. Ako lang ang pumilit sa kanya. Major, posibleng si Simon Cuevas ang may kinalaman sa pagkamatay ng papa ko. Bakit hindi niyo siya arestuhin? Miss Lozano, hindi ko mo binigay mo ang pangalan ng isang tao, i-arestuhin namin nang wala sapat na ebidensya. Yun na nga ang isa ko pang kinatatakutan eh. Maaring alam natin kung sino ang kriminal. Pero dahil sa protektado siya, hindi niyo siya pwedeng galawin. Yan ang malaking problema ng aking departamento. Dahil lamang sa ilang masasamang pulis, nadadamay pati mga taong naglilingkod ng tapat sa kanilang tungkulin. Hindi niyo ako masisisi, Major. Hindi ba sa araw-araw ng mga balita, karamihan sa mga nasasangkot sa mga krimen ay ang mga pulis? Miss Lozano, nawawalan ka na yata ng respeto sa amin. Nagpunta ka rito para mag-usapan natin ang kaso ng papa mo, hindi ba? Hindi ako magtatagal dito sa Pilipinas. Ang hinihiling ko lang katarungan sa pagkamatay ng papa ko. Nasabi ko na sa inyo ang posibleng suspect. Kayo na ang bahala kung paano nyo maibabalik sa akin ang tiwala ko sa inyo. Major, pasensya na kayo kay Miss Susano. Siguro naman naintindihan niyo yung sitwasyon. Attorney, kumbisihin mo nga si Miss Lozano. Sabihin mong iwanan na kung anumang ebidensyang hawak nila nang matapos na ito. Susubukan ko, Major. Paalam na po. All right. May hawak pala silang ebidensya. Bakit hindi nila binigay sa inyo, sir? Iyan ang hindi ko maintindihan, Guevara. At isa pa, may balak sila na magdemanda laban sa'yo. Dahil naniniwala sila, nakasabwat ka ng mga taong umagaw kay Martin Lozano. Hindi ko pwedeng gawin yun, sir. May pangalan din ako pinangangalagaan. Alam ko. Kaya lang, ang pinagbabasihan nila bakit sa halip na sa aeroplano, sa barko mo sinakay? I don't understand that. Nagbago ako ng plano, sir, para iligaw sila. Dahil alam kong alam ng sindikato ang lahat ng galaw ko. Ang hindi ko lang lubos na maisip kung paano nila nalaman ng plano. Samantalang kami lang dalawang ni Mulong nagkakaalaman. Sir, hindi kayo may kinalaman si Mulong dito. Hindi ko yata gusto ang tema ng pananalita mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Paring Mulong, nang magbago ako ng desisyon na sa barko na tayo sumakay, wala akong ibang taong pinagsabihan nun. Ikaw lang ang nakakaalam. Tsaka, sino yung tinawagan mo sa telepono bago ka sumumpa ng barko? Pati ba pagtawag sa telepono?